Peace be with you! I'm Brother Jack. Brother Jomar. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay! Magandang gabi! Praise God! Amen, bro! Good evening, yan. Yes, bro. Ayun. Yan! Welcome mga kapatid sa isa na namang Amen, episode praise ng Usapang Tinapay. So, mapapansin niyo mga kapatid, no? Meron naman tayong guest, Brother Jack. Actually, mga ka-tinapay, ilang beses ng mga episodes natin na na nababanggit, magkakaroon tayo ng guest na talagang malapit sa puso natin. Matangkad, Ogi, cute. Oo, mga John Lloyd ng ito. Talagang pangarap din namin na mag-guest yung brother na to. Amen. So ito na nga po. So praise God that na-open yung kanyang ang kanyang oras at nabigyan talaga ng opportunity na makasalamuhan natin sa maka-table. Amen. Maka-table tong brother na to. Kasi nag-vote yung hearing sa Senate eh. Oo. So yun, papakalapin natin. So, si Brother Jomar, papakalan niya rin po yung kanyang ang kanyang sarili. Woo! Brother Jomar. Thank you. Ako si Brother Jomar. Alam mo, nagpapasalamat ako dahil nag-guest niyo ako Praise kasi God. alam niyo, bata pa lang ako, pinapanood ko na Usapang Grabe yun. Tagal na talaga. Maliit pa lang ako. Idol ko na kayo eh. So, kaya parang lumulundag ang puso ko. Buti lumaki ka na. So ayun, maraming salamat sa pagkakataon. Ako sana mapag-usapan natin ng maayos. Amen. Makapag-share din ako kung ano yung nalalaman ko sa mga babasahin natin. Amen. Ay nga pala sa asawa ko sa saka sa mga Yun o. Amen. Hello! Hi, sis! Ay, nanonood yan. For sure. Praise God. Thank you. Okay mga katinapay, alright. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. So, okay, mga brothers, so simulan na natin sa ating unang pagbasa na bibigyang pananaw ni Brother Mark. Bro Mark? Okay, so yung ating pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias. No? So bago ko simulan yung pagbasa, sino ba si Jeremias? O si Jeremias? So Jeremias. si Jeremias ay isang propeta na pinili at itinilaga ng ating Panginoon. Yes. Hindi siya yung nagsumikap para maging propeta. Parang ginalingan niya para maging propeta. Hindi siya ganun. Kundi siya mismo ay pinili ng ating Panginoon. So, tinatawag siyang propeta ng luha. No? Propeta ng luha kasi grabe yung mga pinagdaanan niya, grabe siyang kutsain. Actually, bata pa tong si Jeremias eh. So, bata pa lang siya. Nasabi na niya yung yung salita ng Diyos. Yes. Maraming galit sa kanya. Kasi nga, lahat nung salita ng Diyos na sinasabi niya, hindi nagugustuhan ng mga tao. Halimbawa, tumalikod ka sa mga sa mga kasamaan or huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa lumang tipan, puro mga Diyos-Diyosan yung mga sinasamba nila. So, controversial pa. so si Jeremias, ayun, rin siya. Very open yung feeling niya. Kung halimbawa siya ay galit, sasabihin niya sa Panginoon. Siya ay pagod, siya ay naiyak siya sa Panginoon. Hindi mo siya makikitang yung gaya ng ibang propeta na talagang sobrang tatag, sobrang lakas. Siya, kung sino siya, ipapakita niya sa Panginoon at gusto niya sabihin. Okay, nice. Sa Panginoon yung mga gusto niyang sabihin. So, okay, dito tayo sa ating pagbasa. So, eto nga, gaya na sinasabi ko kanina, tungkol dun sa introduction kay Jeremiah, eto, nagrereklamo siya sa ating Panginoon. So, sabi niya, sumunod naman ako sa'yo. Sumunod naman ako sa'yo. Inimbitahan mo ako, sumunod ako sa'yo. Ginawa ko yung mga pinapagawa mo sa akin. So, nagsabi ako ng mga salita ng Diyos. Pero nung ginagawa nila sa akin, kinukutya nila ako, inaaway nila ako, mga galit sila sa akin. Pagod na ako, Lord, sabi niya. Pagod na ako, nakakapagod. Parang ayoko na. No? Pero, nung sinabi niyang yon na gusto na niyang talikuran yung ating Panginoon, alam mo kung anong sabi niya? Kaya lang, yung apoy sa puso ko, ang lahat ng binabanggit niya ay puro salita lamang ng ating Panginoon. Puro words of God ang
nasa buto ko. Mm-hmm. So parang Grabe. kahit ayaw na niyang gawin yung mga pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon, hindi niya kayang talikuran kasi nasa pagkatao na niya. Nasa puso na niya. Sabi ko, nasa buto daw. Oo. Nakasiksik Oo. sa kanyang buto at hindi niya yun mapigilan at nag-aapoy o naglalagablab ang salita ng Panginoon sa mismong buhay niya. Mm-hmm. Kaya kahit hirap na siya, kahit pagod na siya, tuloy pa rin ang kanyang mga ginagawa. No? So, ano yung reflection ko dito? Mm-hmm. So, yes, tama yung sinasabi ni Jeremiah na tayo mga tao napapagod, most especially yung mga nagsiserve, yung mga nagmi-mission, yung mga yung gaya ng ginagawa natin. Mm-hmm. For sure, ang hirap ng ginagawa natin, ang hirap ng buhay natin. Kasi nga, dumarating talaga sa point na may mga challenge at talagang mas binibigyan tayo ng challenge kasi nga, tayo ay nagbibigay ng salita ng ating Panginoon. O nagsasabi tayo ng ating mga refleksyon tungkol dito sa ating mga binabasa na for sure, sa mga nakikinig, alam natin na in some point, may natututunan sila sa atin. No? At yun yung ayaw ng ating, ng demonyo. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga challenge. Isipin nyo rin mga kapatid, sa bawat service natin, mababad trip ka, may inis ka, ang daming problema, no? Ang daming kung ano-anong dumadating. Sobrang hirap talaga. At saka nakakapagod din. Pero still, sinasabi ng ating Panginoon, anak, kaya mo yan. Amen. Kasi, kasama kita, tutulungan kita, never kitang papabayaan. Amen. At yun ang nangyari kay Jeremiah. Kaya kinakaya niya pa din eh. Yes, reklamador siya, dami niya sinasabi, pagod siya, pero still si Lord, yun yung sinasabi sa kanya na, kaya mo yan, di kita papabayaan, ituloy mo lang. At yun ang pinaka-importante. Yung itutuloy natin, yung ating ginagawa para sa Panginoon. At kahit na anong problema pa yung dumating, kahit ano pang challenge ang dumating, kahit ano pang pangungutya, pang-aasar, may mga nagagalit, but still, we continue. Yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. At yun po yung pinaka-importante. Yung magtatrabaho tayo, yes, mahirap, yes, nakakapagod, pero tinutuloy pa rin natin kasi binibigyan naman tayo ng Panginoon ng oras para makapagpahinga, para makapag-recharge, at ituloy ulit yung ating mga gawain. Amen. At yun ang importante, na pag napapagod tayo, ano bang solusyon doon? Siyempre, magpahinga. Amen. At pag nakapahinga ka, sugod na ulit, tuloy na ulit, pwede na ulit magmahal ulit, at kalimutan yung mga hinanakit natin, mga pagod natin, at yung mga kung ano-ano pang mga reklamo natin, na alam natin, natutuwa yung ating Panginoon kasi nagiging totoo tayo sa Kanya at ang ating Panginoon, binibigyan niya kung ano ba yung kailangan natin para tayo magpatuloy pa rin. Kahit ano pa yung pinagdadaanan natin. Amen. Amen. Nice one, bro. Yes. Nice po. Dadagdagan ko lang bro Yes, yung bro. sinabi mo. Amen. Praise God. Totoo naman, agree ako na si Jeremiah ay lumuluhang propeta. Yan. Weeping prophet nga siya eh. Kasi nga, yung lumalabas lagi sa bibig niya tungkol doon sa pagkawasak, Yun. lagi na lang parang nakikiusap sa bayan niya na itigil nyo na yan, ang titigas ng ulo nyo, di ba? Parang kayo ay itigil nyo na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At and totoo na si Jeremiah ay hindi niya pinagsumikapang maging propeta. Nasa sinapupunan pa lang siya. Siya na yung pinili. Yun. Amen. Oo. And sa binasa natin, ang tawag dito parang Jeremiah's confession. Eh. Kasi parang ang sabi niya parang kakalimutan ko na si Yahweh. Yun. Lagyan natin ng background kung bakit niya nasabi yun. Kasi nga, tama ka bro, ang lagi niya sinasabi ay parang tungkol sa pagkawasak. Yun ang mensahe sa kanya ni Yahweh. Actually, ang parang kung hindi ako nagkakamali, parang nung panahon na to, si propeta yung taga-deliver ng message ni Yahweh sa mga tao.
sasakupin na sila ng Babylonia. Okay. Oo, sasakupin na sila ng Babylonia na pinaghaharian ni Nebuchadnezzar. At ang mensahe ni Jeremiah sa mga tao ay isuko nyo na ang bayan. Siyempre, Magagalit talaga. Magagalit, kasi magagalit parang- talaga yung mga tao. yan pa yung mensahe mo sa amin. Isa kang duwag, yung isa kang taksil. Kasi Dapat, ang sabi mo sa amin ay isuko, hindi lalaban kami. Pero yun ang mensahe ni Yahweh. Kung bakit kailangang isuko yung bayan, kasi mas malaking trahedya pa yung magaganap. Mawawasak ang Jerusalem. Okay. So, syempre, hindi nagustuhan ng mga tao yung mensahe niyo. Si Jeremiah, sinaktan, binugbog, kinulong. Siguro ito yung tagpong yon. Ang sakit-sakit na ng katawan ko, Lord. Dumadaing na. Oo, binigay ko lang naman sa kanila, sinabi ko lang naman sa kanila yung mensahe mo. Hindi nila tinanggap, ito ako. Nasaan ka, Lord? Hindi nila maintindihan. So, may puntong parang siguro, kinestyon nga ni Jeremiah yung Yahweh, di ba? Yung faith niya. Pero sabi nga ni Bro Mark, sa tuwing kakalimutan niya na si Yahweh, sabi niya, para namang may apoy na naglalagablab sa kanyang kalooban. Siguro ang hugot ko dito, parang, pag tayo tinawag ni Lord, talagang go na. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na parang hindi natin maintindihan yung mensahe niya. Minsan yung mensahe niya taliwas. Doon sa kung anong gusto nating mangyari. Unrealistic. Oo. No? Pero dahil sinabi siya ni Lord, hindi man natin maintindihan, susundin natin. Of course, tao lang tayo. Minsan magdadalawang isip tayo. Yes. Pero- Rationalize tayo. Nandun sa puso natin na, hindi Lord, kahit nagdadalawang isip ako, kahit hindi ko maintindihan yung mensahe mo, kung ano yung gusto mong ipagawa, susundin kita. Amen. Susurrender ko sa iyo lahat. Yes. Dahil alam ko, ikaw yung nakakaalam Yun. kung ano yung mas makakabuti. Amen. Di ba? Hindi yung kung ano yung kaalaman kung ano yung tama. Alam ko, ikaw lang, Lord, yung maglilid sa akin sa kung ano yung tama. Amen. Hindi ko na para isipin pa kung anong yung dahilan mo, Lord. Kasi hindi ko yan kayang arukin. Dahil ako Amen. yung tao. Amen. So, magandang kumuha ng inspirasyon kay Jeremiah. Praise God. Yun. Nice. Let's go. Saan? Let's go, Jones. Ang cute talaga niya. Oh, amen. Praise God. Amen. So, ganda ng first reading natin, Brother Jomer. Okay, so, tungkol kay Jeremiah. No? So, ngayon naman, dumako tayo sa ating ikalawang pagbasa na bibigyan ng refleksyon ng ating kapatid na si Brother Fernand. Okay, mga kapatid, ang ating second reading ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Okay. So, ang haba nito, no? Dalawang Dalawang verse. Dalawang verse. Mga kapatid ko, itong second reading natin, ano? Kakapraso siya, pero grabe. Yung nilalaman na mensahe nitong pagbasang ito. Kasi mga kapatid, ito yung calling. Noong dumating si Juan Bautista pa lang, ihanda nyo yung daan, magbagong buhay na kay darating ating Panginoon. Ito si Pablo, ganun din yung panawagan niya. Amen. Tayo ay maging buhay na handog, maging banal at maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Kasi ito lang daw yung nararapat na pagsamba sa Kanya, pagpupuri sa Kanya. Huwag tayong umayon sa mundong ito. Ang gara, no? Lord, dinala mo kami dito sa mundong to. Pero Pero hindi kami mag-umayon. pwedeng umayon sa mundong to. So, napaka challenging nung sinasabi ni Pablo. Yes. Pero, kailangan natin yung gawin kung gusto nating marinig kung ano yung mensahe ng ating Panginoon. Amen. Malalaman lang natin yung mabuti at nakakalugod sa ating Diyos kung hindi natin susundin yung patakaran dito sa mundo na to. Kasi mga kapatid, alam ko, sa mga nakaraang episode natin, nabanggit na natin, nasabi na namin na itong mundong ito ay yakap-yakap ng demonyo. No? Yung kanyang patakaran ang nangingibabaw dito. No? Yung kanyang impluensya, matindi rito.
So mga kapatid, kung tayo ay magiging sunod-sunuran lang, no? Go with the flow, sabi nga. Napakasikat na ano niyan. Napakasikat Ang na tagline. katagaan yan. Let's Go go. with the flow. Para Go walang with the init flow. ang ulo. Go with the flow. Para relax ka lang. Go with the flow. Na brainwash na po tayo ng kalaban. Paano YOLO lang? Kasi, di ba? Kasi, ang dami niyang sinasabi, yung kalaban marami ang sinasabi, parang ang talino pakinggan. Parang ang sarap i-apply sa buhay. Mm. You only live once. Mag-enjoy ka. Mm. Follow your heart. Mga ganyan. Nako. Nadengoy na tayo. Mm. Kasi puro pang sariling kaligayahan yung sinusunod natin. Mm. Amen. Kaya ngayon tayo sinabihan maging buhay na handog. No, maging banal. Ang ibig sabihin nun, alamin natin kung ano yung kaaya-aya sa ating Ama. Yes. Hindi man in-specify dito mga kapatid kung ano-ano yun. Hindi in-specify dito. Kasi malalaman lamang natin yun kung sasaliksikin natin siya, hahanapin natin siya, at gugustuhin natin siya sa buhay natin. Yes. Kasi mga kapatid, kahit araw-araw, merong preacher na tumayo sa harap mo. No? Kahit araw-araw. Kung hindi ka interesado sa sinasabi niyan, oo, may mareretain ka kasi araw-araw mo naririnig. Mm. Pero yung bagay na hindi mo isinasa puso at hindi mo pinapractice, baliwala yun. Parang nag-aral ng elementary. Mm. Nag-mathematics ka na sa elementary, di ba? Pagdating mo ng high school, bakit division di ka marunong? Mm. Hindi ka kasi nakikinig. Mm. Hindi mo isinapuso at hindi mo pinractice. Kahit araw-araw mo yung marinig. Kung hindi mo babaguhin yung sarili mo, ang sabi dito, pagpapanibago ng isip, ito ang babaguhin mo, the way you think, the way you absorb information, kung paano mo isabuhay yung mga naririnig mo at natatanggap mo. So, basically mga kapatid, si Pablo, kaya niya tayo nagawang hamunin ng ganito. Kasi yung previous na 11 chapters, yan yung mga chapters na siya ay nagrarant or nagpaponder about ano ba talaga yung plano ng Diyos? Bakit siya ganito gumalaw? Mm. Bakit ganito yung ginagawa niya? Bakit pinagdadaanan namin to? Bakit yung mga Hentil at saka mga Hudyo parehas lang yung ini-offer niya na salvation ay samantalang kami na mga naniniwala sa iyo yung mga Hentil hindi naniniwala sa iyo pero The same. di ba? Pero last week, di ba, parang nagkaroon niya ng aha moment si Pablo nung sinabi niya na purihin ng Diyos sa kanya lahat ng luwalhati magpakailanman kasi naisip niya na never niyang maaarok ang karunungan ng Diyos. So ito, pagdating dito sa verse 12, sa chapter 12, ito na yung culmination nung naging realization niya. Ang kailangan pala nating gawin, alamin kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi pakialaman kung ano yung gusto ng Diyos. Amen. So dahil dito, hinahamon niya ngayon yung mga mambabasa niya na taga-Roma. Mm. Doon sa mga pinadala niya ng sulat, sa mga kapatid niyang nasa simbahan na nasa Roma. Yung mga unang Kristiyano na na pinapadala niya ng mga inspiring na mga sulat na kailangan mga kapatid, huwag tayong umayon sa mundo na to. So ang laki, kung mapapansin niyo, ang laki ng relation niya doon sa first reading. Yes. Antimano, nagkakaroon na sila ng pagkakasundo yung unang pagbasa at ikalawang pagbasa. Yes. Kaya naman mga kapatid, ganoon na lamang kasi yung fire na meron ang mga alagad. Kasi totoong mga kapatid, sila ay inspired ng Holy Spirit. Amen. So kung gusto rin natin mga kapatid na tayo ay mabuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, ayan, makamit natin kung ano yung mabuti, ano yung nakakalugod sa ating Panginoon at talagang ganap, ibig sabihin kumpleto, yung kumpletong mensahe ng Panginoon, yung kumpletong blessing niya, kailangan kalimutan na natin yung nakasanayan natin dito. Kailangan palaging striving tayo. Lord, ano ba yung plano mo sa akin? Yes. Lord, itong ginagawa kong to, alam ko mali, tulungan mo ako, ayoko na nito, ayoko na. No? Ayoko nang magkasino. No? Ayoko nang maglasing araw-araw. Mm. Lord, tulungan mo ako. Mm. Gusto ko malaman kung ano talaga yung gusto mo. So, ayun mga kapatid. Amen. Praise God.
Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito yung tumatak sa akin eh. Parang do not conform Ayan. with the word. Huwag kayong makigaya. Kaya lang parang ang hirap. Yes. Kasi nandito tayo sa mundo eh. Di ba? Paglabas mo pa lang ng bahay, nasa paligid mo, di ba? Parang maiimpluwensyahan ka na kaagad. Yes. And alam naman natin, nasa mundong to, temporary, pero Yes. kailangan nating mabuhay ng maayos. At para mabuhay tayo ng maayos, maging practical lang. Kailangan natin ng pera. Oo. Di ba? Eh, sa mga napapanood natin, sa mga napabalitaan natin. Dahil pera, eh, no? Di ba? Parang, Mga hinahab. makikita mo. Nahagis-hagis sa mga pera, eh. Grabe naman yun. Ang yaman nila, di ba? Oo, Kung saan sila nakakarating, kung ano yung mga bagay na kaya nilang bilhin. Minsan mapapaisip ka eh, na parang, ba't ako hindi ganon? Yun. Kaya lang, may reminder. Teka lang, wag mo muna isipin yan. Kasi, do not conform with the word nga. Eh. Yes, tama. Kaya lang, tayo bilang tao, ayun nga, sabi nga natin, kailangan naman natin ng pera. At hindi masamang mangarap na Oo. yumaman. Oo Of course, naman. God is not Oo against naman. the rich. Tama. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung dami ng pera eh. Kundi ano ba yung puso mo sa pera. Yan. Di ba? Puso sa pera. Alam natin, of course, money is a wonderful servant. Oo. Pero a terrible master. Yan. Pag nakontrol ka na ng pera, Patay na. di ba? Parang medyo ang focus mo na yung mga material na bagay, mga temporary na bagay. Mawawalan ka na ng focus sa Diyos eh. Oo. Di ba? Sigurado yun. Sigurado. Kaya dapat paulit-ulitin natin na dapat hindi ako umayon sa kung ano yung hinihingi ng mundo. Amen. Kasi pinanganak tayo dito, nabuhay tayo, di ba? Ang purpose to worship Him, Amen. to serve Him. Yes. Kaya tayo dito, di ba? Hindi naman tayo perpekto na paglalaanan natin ng panahon at oras yung mga ganitong activity, di ba? After ng ilang araw natin pagtatrabaho, binibigyan natin ng oras. Do, hindi sapat. Pero isa sa pamamaraan natin to worship Him. Amen. Sabi mo nga bro, no nakaraan mong talk doon sa chapter assembly natin. Weird ang tingin. Oo. Weird ang tingin sa tanggapin na natin. Weird yung tingin doon sa mga Christian, sa mga Catholic na gumagawa nito. And hindi yun mahalaga sa atin kung ano yung isipin nila, di ba? Of course, some will invalidate us, di ba? Yung iba ipagtatawanan ka, lalo na kung halimbawa may alam sila sa kung ano yung mga pinanggalingan mo. Yes. But hindi yun yung purpose natin eh. 'Di ba? Ang purpose natin na to worship Him. Dahil yun lang yung nararapat eh. Yun lang naman karapat dapat siyang bigyan ng service dahil siya ay sovereign. Yan. 'Di ba? He is worthy of our praises. Yes. He is worthy of our service. So parang ang sinasabi lang dito, of course, nandito kayo sa mundo, pero sana wag tayong mawalan ng focus sa Diyos. Amen. Di ba? Yes, nandiyan yung mga material na bagay na maaaring maging temptation mo, na maaaring maging sagabal sa pagseserbisyo mo sa Diyos. Pero lagi nating iisipin, ano ba yung focus? Yes. The treasure in heaven Oo. or just the mammon of this Oo earth? nga. Amen. Amen. Next. Amen. Nice. Go. Sige. Okay mga kapatid, Yes. napakinggan na natin yung ating unang ikalawang pagbasa. Amen. Ngayon naman, pakinggan natin yung reflection ni Brother J para sa ating mabuting balita. Yes, oo. Sobrang haba ng kwento regarding kay Mateo. Actually, 2 buwan yung kanyang yung kanyang mabuting balita eh. So, 'di ba, nasaksihan natin yung miracles na sinabi according to Matthew, 'di ba? Nung nagpakain siya ng libo-libo. Oo. 'Di ba, yung 5 tinapay at 2 isda, 'di ba? May ang dami pang sube, mga 12 kain.
Tapos yung sumunod na linggo na pag-usapan natin yung paglakad naman ni Jesus sa ibabaw ng tubig sa dagat na munti ka na malunod ang mangingisdang tong si San Pedro. Oo, siya mangingisda tapos malulunod, tulong ano. So yung pangatlong sumunod naman nung isang linggo, dito ay pinaliwanag kung ano ba yung relasyon or pagkakilala kay Kristo. Di ba nagtanong, di ba si Brother Jomar, si Jesus sa kanyang mga alagad na para sa inyo, sino ba ako para sa inyo? No? So dito inalam ni Kristo kung hanggang saan na ba yung paniniwala ng alagad nila. Sa ating mabuting balita ngayon, according to Matthew pa din, ay isa lang aspect ang nakita ko dito regarding discipleship. Dito. Kasi 'di ba, kadugtong to nung nung mabuting balita na pinag-usapan natin last week, yun nga regarding sa relationship, pati yung susi na binigay daw na sinasabi kay Peter So bakit aspeto ng discipleship ang nakita ko dito, no? Kasi 'di ba dito kinausap na dito ni Jesus ang kanyang mga alagad na may mangyayari sa kanya, no? Sa loob ng bayan ng Jerusalem, no? So, dito daw, parang sinabi ni Jesus, parang siya ay kukutsain, siya ay papapatay, mabubuhay sa ikatlong araw. Ano? Kaya itong si Peter na naman, umiksena naman si Pedro. Umiksena naman. So, anong sabi ni Peter kay Jesus? Hindi sabi ni Peter, aming guro, hindi mangyayari ang ganyang ang sinasabi yun. Kaya ngayon, dahil sa sobrang epal daw ni Peter, sinabihan siya ni Jesus na lumayo ka Satanas. So, sinabihan ni Jesus si Peter na lumayo ka dito Satanas, hadlang ka sa plano ng Panginoon ng Diyos. Pero hindi naman pinupunto na si Peter ay demonyo or Satanas, si Satanas. Tapos may nabanggit dito si Jesus na ang sabi niya sa lahat ng kanyang alagad, ang naghahangad ng magligtas o maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at kapwa ay magkakamit nito. So dito, pinupunto ng Panginoong Hesus natin na sinasabi niya dito yung pagsunod. No? So dapat ang masusunod ay yung kagustuhan ng Diyos, ng Panginoon, hindi yung kagustuhan ng tao. Amen. No? Kasi sa buhay natin, di ba, ang dami natin gusto. Di ba gusto mong maging Jandoy, pero ibang taong pinigil kay Joma. Kinapos So, mas gwapo pa kay Jando. Ding dong. Amen. Tsaka talagang mas pogi. Oo, mga pangarap ko yun. So dito, ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mabuting balita is yung pagsunod na kaakibat na may suffering, pain, tsaka sacrifice. Kasi ang dinaanan ng ating Panginoon, mga katinapay, ay hindi sobrang dali. Oo, hindi sobrang dali. Grabe ang pangungutya kay Jesus nung panahon niya. Di ba? Sa simula pa lang, medyo easy-easy lang si Lord, no? Nagpipreach siya, nagpapagaling. Pero nung nalaman na ng mismong bayan niya sa Jerusalem, no, yung kapwa Hudyo niya, kabayan, doon siya tinutuligsa. No, ano ba 'tong pinagsasabi nitong si Jesus nito? No, ano ba ang ginagawa niya? Totoo kayo sinasabi niyang nagpapagaling, bumubuhay ng patay. No, kinuutya siya at saka pinagdududahan siya. Kasi di sila naniniwala kung totoo ba. Which is nakikita ng mga alagad yun nangyayari sa buhay nila. So kailangan na may mapatunayan si Jesus doon sa mga kapwa niya doon na umaano sa kanya, kumukutya, yung mga tumutulig sa kanila. Tumutulig sa kanila. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, bitbitin mo ang kanyang krus or bitbitin mo yung krus sa buhay mo. So hindi naman 'to yung literal na krus na bubuhat ka ng kahoy. Hindi kung ano yung isinuko mo sa ating Diyos. No? Kung ang krus mo sa buhay halimbawa mga problema mo sa trabaho halimbawa, bitbitin mo 'yan. Krus mo 'yan, para sa iyo 'yan Ikaw lang ang dala niyan, hindi pwede ko bigay tong krus ko kay Mark, kay Fernand. Sa iyo lang 'yan kasi kumbaga akma 'yan para sa iyo. Ang pagsunod sa ating Panginoon mga brothers, tulad nga sabi ko kanina, may pain, sufferings, sacrifices. Kasi kailangan din natin danasin kung ano yung dinanas ng ating Panginoong Hesus.
Usually, pag tayo ay nasa paglilingkod na ng ating Panginoon, kung saan man tayo naglilingkod, kung saan community, kung saan simbahan, kung saan man foundation, may kaakibat po yan na pagsasakripisyo. Alam mo, minsan marami akong naririnig May mga nagtatanong nga din sa akin Sinasabi ba't ganun? Bro, pero ba't ganun? Kung kailan nagsisilbi ka na kay Lord, ba't doon dumadami ang problema? Ba't doon pumapasok yung kahirapan? Ba't doon kami nagkaroon ng problema? Ba't doon kami madalas nag-aaway na aking asawa? Ba't doon kami nawalan ng pera? Doon pa ako natanggal sa trabaho. So, kasama po yan sa paglilingkod kasi doon tinitest yung pananampalataya natin. Amen. Kasi kung doon tayo nakafocus, kasi nabanggit ni Brother Jomar kanina na focus lang kay Lord. Pero kung doon tayo nakafocus sa trabaho, sa pera, nawala na yung pananampalataya mo. Pananampalataya din natin kasi doon nga tayo nakafocus Kaya ngayon, wag natin isisisi or wag natin i-blame yung paglilingkod natin sa kung saan man tayo ilagay ng ating Panginoon na ba't ganun? No? Kung kailan ako nagsiserve, kung kailan ako boost ang aking moral pagdating sa pagsiserve, doon pumapasok ang problema. No? Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa ating Panginoon hindi madali. Sobrang hirap. No? Marami nagsasabi, may landas dyan na kanang daan, kaliwang daan, kaliwang dating daan. Dating daan, no? Sinasabi halimbawa kung itong kaliwang daan smooth, walang humps, talagang maganda kalsada. Oo. Kumbaga, walang paghihirap. Pero yung isang daan dito sa kanan sobrang rough road, sobrang rocky road, sobrang ang daming sagabal, no? Mas nagustuhan mo yung daan na smooth lang. Pero yung daan pala na yun mali. Pero malayo palihis sa ating Panginoon. Pero yung daan na tinatahak halimbawa natin kung kanan daan na rocky road, rough road, for example, yan yung sabihin natin obstacle para makapunta tayo sa kaharian ng Diyos So yun yung sinasabi ko na pwede mong daanan once na nagsisilbi tayo sa ating Panginoon. Once na nakakarinig tayo, once na makarinig tayo pala ng pangungutya. Katulad nung sa unang pagbasa kay Jeremiah, no? 'Di ba sabi niya nga daw every time siya nakakapagbitaw ng salita ng Diyos, anong ginagawa sa kanya? Pinagtatawanan. Kinukot siya, So yun is okay lang. Okay lang kasi kasama sa mission natin sa buhay yun. Kasama natin yun sa pag-grow ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Tama ka, bro. Alam mo, nung binabasa natin to, parang sumagi sa isip ko, parang si Lord, si Jesus. Nagseset na siya ng inspiration. Kumbaga parang mapapaisip ka, Lord, alam mo naman palang mapapahamak. Medyo nararamdaman ko si Pedro doon Alam mo naman palang mapapahamak ka sa Jerusalem. Huwag ka tayong tumuloy doon. Pero dahil parang ang focus kasi ni Jesus, ito pa rin yung mission niya. Yun naman talaga from day one na siya ay tumapak dito sa mundo. Yun naman yung mission niya Focus siya doon. Kumbaga parang, ano ka ba Pedro? Ang tagal ko tong hinintay. Kumbaga kung alam mo kung nabasa mo yung scripture, kung nabasa mo yung lumang kasulatan, ito yung tinutukoy ni Isaias. Meron kasing portion, may kasi doon si Isaias, may nabanggit doon. Ito na yun. Tumabi ka sa dadaanan ko. Di ba? Parang, wag kang sagabal. And tayo, marirealize natin paano si Jesus ay naging consistent doon sa kanyang plano at alam natin kung ano yung dahilan. Kundi para iligtas iligtas ang sanlibutan. Jesus left the comfort of heaven Kung tutuusin, pwede na siyang hindi bumaba Pero dahil may mission siyang sagipin tayo, iligtas tayo mula sa kasalanan, kailangan niyang harapin. Papasok talaga siya sa Jerusalem. At alam niya talaga yung nag-iintay sa kanya doon. Kumbaga, doon pa lang kailangan na nating ma-appreciate kung anong Diyos meron tayo. Di ba? Handang isakripisyo yung sarili niyang anak para sa ating mga makakasalanan, di ba? Sino ba naman ako? Para iligtas mo. Di ba? Parang, Lord, ako lang to Bakit kailangan mo pang ialay yung buhay mo para sa akin? Amen. No, parang
kay Lord Jesus, parang nasa isip niya, totoo naman, pwede mo naman sabihan sa ama na, Ama, hindi na ako tutuloy. Oo. Ikunin mo na uli ako sa Mm. langit. Pero sa isip niya siguro, ang purpose niya, kung ililigtas ko yung sarili ko, paano ko kayo ililigtas? And magseset ako ng inspirasyon sa inyo na ako na Diyos dumanas ng hirap, di ba? Dumanas ng pangungutya, ipinako ako sa krus, di ba? Nung ako'y nauhaw, pinainom pa nga ako ng sour wine. Grabe naman, oh. At yung sour Bait mo. wine, inilagay sa tabo na panghugas ng puwet. Oo. Di ba? Alam niyo yun, parang kung i-relate natin doon sa problema kinakaharap ng tao ngayon. Nang sabi nga, pasanin mo yung krus. Totoo naman, hindi naman literal na. Mga problema, mga stress, Yes. mga pagsubok. Sa tuwing dadanas tayo ng mga pagsubok, minsan titignan lang natin yung krus eh. Mas matindi yung dinanas ng Diyos natin Totoo. kesa dun sa dinaranas natin ngayon. Dinadanas natin. At hindi ka naman talaga dapat mag-worry. Kasi napagtagumpayan na ng Diyos sa krus eh. Amen. Di ba? Dumating si Jesus sa atin para bigyan tayo ng kapayapaan, para Yes. bigyan tayo ng kaginhawahan ng buhay. Yung mga Salvation. problema, yung mga pagsubok, Mm-mm. alam yan ng Lord. Alam niya yan. At tayo, wala naman tayong ibang dapat gawin, kundi tignan lang yung krus na minsan, isang araw, may isang Diyos na bumaba sa lupa, di ba? Hinarap lahat ng hirap para lang sa atin. Amen. Mm-mm. So yun. Praise God. Amen. Praise God. Okay mga kapatid, Amen. sobrang ang gaganda ng mga mensahe na napakinggan natin. At sobrang inspiring yung mga message na Oo. binigay ng mga brother natin. So ngayon naman syempre mga kapatid, kailangan malaman natin ano ba yung connection nitong mga binasa natin. So Brother Jack, ano Oo. ba yung connection ng mga readings natin? Yes, so mga kapatid, gusto ko muna unahin sa gospel kasi nabanggit ko kanina yung patungkol sa aspeto ng discipleship. No? Kasi ang pagiging disipulo or tagasunod ng ating Panginoon, kailangan iwan mo lahat. O, dapat malinis at bukal din sa kalooban mo na sumunod sa ating Panginoon. O, so, kung ikaw ay followers or isa ka sa mga tagusunod ng ating Panginoon kung saan ano man tayo nagsiserve nga, nabanggit ko kanina, dapat handa mo iwan ang lahat. So, ano yung klase na sinasabi ko, handa iwan ang lahat? Ano? So, ito yung mga bagay or sitwasyon na hindi mo na siya babalikan tulad ng halimbawa ng yung mga bisyo. O, pamilyar na tayo mga typical na bisyo. Halimbawa, yung sa pag-iinom, yung araw-araw kang lasing, oo, yung pagsisigarilyo, oo. At saka yung mga, halimbawa, yung mga sugal, babae. So, dapat tanggalin mo na yan. O, kasi ang tagasunod sa Panginoon, kailangan dapat may malinis kang puso at yung gawain mo kasi ay malinis. Kasi nga, ang banal na Espiritu Santo kailangan pumasok sa atin. Kailangan dapat malinis ang puso din natin. So, bilang tagasunod ng ating Panginoon, kailangan iwan mo lahat na yun. So, wala ka dapat mga baggages, miski nga actually problema eh. Dapat iwan mo na yan eh. Kasi dapat nakafocus lang tayo doon kay Kristo, tsaka yung mission na inaatang o inaata sa atin ng ating Panginoon. Tulad na lang doon sa may unang pagbasa kay Propeta Jeremias, di ba nga, sabi ni Brother Mark kanina na nasa puso talaga ni Jeremiah ang paglahad ng mabuting balita or kung ano yung mensahe ng Panginoong Yahweh na isasabihin doon sa may bayan niya. Pero, may pero eh. Pag tuwing daw siya nagsasalita na, siya ay kinukutya. Siya ay parang binabaliwala yung sinasabi ni binabash siya. Oo, may mga negatibo na nangyayari sa every time na naglalahad si Jeremiah. Pero okay lang 'yun. Kasi ang Diyos naman ang bahala kay Jeremiah kung whatever man mangyari kay Jeremiah, andiyan dyan ng Diyos. Poprotektahan siya. Siyempre hindi 'yun papabayaan ng Diyos kasi tagalingkod siya naglilingkod siya kay Lord, kaya hindi niya papabayaan yung tao niya, yung alagad niya. Amen. No?
ang importante lang kung ano yung mensahe na sinabi ng Panginoon na sasabihin sa mga tao kahit kanino man, ipahayag mo. No, miski tayo eh. No, minsan may mga mensahe sa atin ng Panginoon through our prayers, minsan visions, panaginip. Diba, kailangan natin ihayag yun. No, kasi marami tayong naririnig na malay mo yung mensahe na yun eh, hindi naman para sa'yo. Halimbawa, para kay Bro Jomar pala yung mensahe yun. Ano, na kailangan natin ihayag. Kailangan natin ilathala kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon. Kahit anong pambabas yan. No, kahit ano yung pangungutya, kung batuhin ka man ng kamatis, okay lang. At least, maganda naman yung bato sa iyo ng biyaya ng Panginoon. At doon naman sa ikalawang pagbasa na sinasabi sa sulat ni San Pablo, meron ako highlight dito, bro. Nang sabi dito ni San Pablo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay at banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon, sa Diyos. So dito, na kailangan daw natin i-offer ang lahat sa Panginoon pagdating sa pagsisilbi. Ano? Kung halimbawa, kung ang worry natin, halimbawa, Brother Mark, usually ito naman talaga yung pinaka-circumstance na problem natin. Wala tayong pera. Halimbawa, pupunta tayo sa isang mission na ganito, mag-evangelize tayo, let's say, magse-seminar tayo sa lugar na to. Ang worry natin, pera. Di ba, no? So, okay lang yan. Okay lang, tuloy pa din natin. Andiyan naman yung sarili mo eh. Yun yung handa mong i-offer yung sarili mo. Buhay ka naman, nakakalakad ka naman, nakapagsalita ka naman, may mata ka naman, nakakakita ka naman, nakakadinig ka naman. No? So, okay na yun. Hindi naman kailangan talaga na may yung pera yung kulang eh. Ang importante yung sa'yo eh. Kaya ang sabi nga nito ni San Pablo, ialay mo ang iyong buong sarili bilang handog na buhay. Ang sarili kailangan din natin eh. O ang magpapagalaw lang naman sa atin eh, yung ating Panginoon, siya na yung bahala. O kung wala ka, may papadala niya ang Diyos, may bibigay sa iyo yung Diyos na magagamit para kung anong problema mo, yun ang magagamit. No, may paa ka naman, makakalakad ka naman, makakarating ka doon, miski wala kang pamasahe. No, kaya yung nabasa ko ito, ikalawang pagbasa na to, kanina sabi ko nga, ayaw nga, no, ialay ang buong sarili ng buhay na nakalugod-lugod sa banal nating Panginoon. Yun. Kaya ang ganda ng mga pagbasa natin ngayon regarding discipleship and service. O ngayon sa ating basahin ngayon, talagang kailangan natin intindihin sa ating mga sarili, sa ating mga puso na ang paglilingkod kailangan niya ng may tunay na puso at tunay na pagsisilbi sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Amen. Amen. So yun mga kapatid, natalakay na natin yung lahat ng basahin. So paano naman natin siya maa-apply sa buhay natin, sa pamilya, sa trabaho natin. No? So para sa iyo, Brother Mark, so paano mo siya maa-apply? Okay, so yun, malinaw no, na kailangan maging matatag ang ating pananampalataya. Matatag, pero gaya ni Jeremiah, maging transparent tayo sa ating Panginoon. Kung ano ba talaga yung nangyayari kung ano ba yung nararamdaman natin, ano ba yung iniisip natin, ano bang nangyayari sa buhay natin habang tayo nagsisilbi sa Kanya. So, napaka-importante po nun na tayo, pag tayo ay may gustong sabihin sa Kanya, nasasabi natin sa Kanya. Kung tayo nagagalit, sabihin natin sa Kanya. Kung tayo nalulungkot, kung tayo ay naiinis, kung tayo masaya, sabihin din natin sa Kanya. Kausapin natin siya. Yes. Kasi, it's a way of communication din sa ating Panginoon. Parang nakikipag-usap ka sa ating Panginoon mismo. No? Kasi may nabasa rin ako na parang yung parang lagi kang masaya pero deep inside durog na durog ka. Good ah. Oo, nangyayari po yung mga yan. No? So, hindi tayo pinipigilan ng Panginoon na ipakita kung ano ba talaga yung totoong nangyayari sa atin. So, yes, kailangan natin maging matatag pero kailangan din nating umasa sa ating Panginoon. So, yun, pagka tayo napapagod, Lord, pagod na pagod ako. Bibigyan ka niya ng pahinga. Lord, nalulungkot ako, bibigyan ka niya ng saya. So, kung ano yung mga kailangan mo sa mga oras na kung ano man yung nararamdaman mo, nandiyan yung Panginoon para tumugon sa'yo. Amen. So, kasi tayo, di ba, parang, yes, siguro,
pagdating siguro sa tao, no, kailangan nating makita nilang matatag tayo. Pero pagdating kay Lord, ipakita natin kung ano ba talaga yung nangyayari sa atin. Kasi minsan, syempre, minsan mga leader tayo eh. No? Yung mga tao tayong gaya na sa opisina, hindi mo pwedeng ano ko doon, reklamador ka doon, boss ka. Oo. Eh di yung mga staff mo, magiging reklamador lahat. No? Sa service, ganun din. Pag nakita ng mga ano ba, lower household mo na wala pala tong boss ko iyakin, yung leader ko iyakin lang pala ito na gusto ko nga lumakas paano ako makakuha ng inspiration sa kanya. So may mga pagkakataong gano'n na kailangan nating maging matatag sa tingin ng ibang tao. Pero pag ang Panginoon na yung kausap natin, syempre kailangan natin ipakita talaga sa kanya. No? Pero hindi naman ibig sabihin na magiging plastic ka sa kanila. Ang gusto lang natin ay makita nilang tayo nagiging masaya tayo sa pagsiserve natin. Yes. Nagiging malakas tayo sa pagsiserve natin. Nagiging magandang halimbawa tayo sa pagsiserve natin. No, pero yun nga, kailangan maging transparent tayo. Tayo minsan, di ba? Minsan nagkakainisan tayo, ganyan. Siyempre, mga tao tayo eh. Pero yun nga, as much as possible, siguro pwede natin yung ipakita pag tayo pare-parehas na leader. Ayan, pwede tayong maging vulnerable dyan. Pwede tayong magsabi na, bro, ang hirap. Hindi ko na nagbagoy sa mga household ko. Ayan, pwede tayong pero di mo pwede sabihin sa household member mo, hirap na ako sa inyo, hindi ko nagbagoy sa inyo. Hindi pwedeng ganun. Siyempre, may tamang tao at may tamang lugar kung saan tayo pwede magsabi ng mga nararamdaman at naiisip natin. So, nuturuan tayo ng ating Panginoon na siya open, papainggan ka niya, bibigyan niya yung mga kailangan mo, basta magpakatotoo ka lang sa kanya. Gaya ng ginawa ni Jeremiah na nagtatawanan nila ako, kinukutya-kutya nila ako. At isa pa pala, na kailangan itanim natin sa puso natin yung salita ng ating Panginoon. So, napakaganda po ng ginagawa natin na pinag-aaral natin yung salita ng Panginoon. Kasi sa bawat nangyayari sa buhay natin, kung yan nakatatak na sa ating puso, nakabao na sa ating buto, hindi na natin yan naihiwalay. Yes, nahihirapan tayo, pero mas aapaw yung apoy ng salita ng Diyos na nagmula sa puso natin. Na alam naman natin, kailangan natin sa buhay natin, napakahirap po mabuhay sa mundo. Grabe yung challenge, grabe yung bashing, grabe yung social media pa lang, no? Tapos, syempre, isipin mo pa yung mga anak mo, isipin mo pa yung asawa mo, yung pamilya mo. Kasi dahil mo kailangan solusyonan, kailangan mo mag-provide, dahil mo tatay ka. Hindi pwedeng relax ka lang. Kailangan kumilos ka. At magagawa mo yun kung magpapatulong ka sa ating Panginoon. Pag sinarili mo yun, masisiraan ka talaga ulo. So, yun lamang, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kapitan natin siya. Yung bawat salita ng ating Panginoon, itimo natin sa ating puso. At ituloy natin na maging transparent. Ipakita natin kung ano ba talaga yung nararamdaman natin sa ating Panginoon. At humanda tayo sa tulong na ibibigay niya para ipagpatuloy natin yung service para sa Kanya. At ituloy natin kung ano ba yung nasimulan natin na wala tayong ibang i-glorify kundi yung ating Panginoon. Amen. Yes, napakaganda po ng ating mga binasa kanina. At syempre, hindi pwedeng babasahin lang yun. Kailangan i-apply din sa ating buhay. At Brother Fernand, paano ba natin ma-apply yung mga binasa natin? Okay. So sa akin tumatak talaga yung maging buhay na handog. Kanina pa, paulit-ulit na nabanggit natin. Paano ba mga kapatid maging buhay na handog? So kanina habang nagre-reflect kami ng mga brothers, naalala ko yung laging sinasabi, laging tanong sa isang tatay, sa isang nanay, palaging ang tanong, kaya mo bang ialay ang buhay mo para sa iyong mga anak? Palagi, syempre, kuminsan yung iba nagbibiro pero lahat tayo ang sagot natin, oo naman. Handa akong ipagpalit yung buhay ko para sa mga anak ko. Pero ang tanong doon,
Willing ka bang mabuhay? Kaya mo bang mabuhay para sa pamilya mo? 'Di ba? Magkaibang bagay 'yon. Ikaw willing ka mamatay. Pero may selfish na angle 'yun. Kasi pag namatay ka na, tapos na lahat ng responsibilidad mo. Wala ka nang iintindihin. Patay ka na eh. No? Kaya mo bang mabuhay para sa pamilya mo? Ititigil mo yung vision mo. Ang iintindihin mo lang pamilya mo. No? Kakalimutan mo yung nakakasira sa iyo, no? Yung mga barkada mong hindi mo maiwan na bad influence, iwanan mo 'yan. 'Di ba ang hirap, mga kapatid? Ang hirap, no? Pero si Lord ginawa niya 'yan parehas. Namatay siya at nabubuhay siya para sa mga anak niya. Ngayon ikaw naman tinatawag ka maging buhay na handog. Yung palang ialay mo yung buhay mo para sa Panginoon. Willing ka bang mamatay para sa Diyos? Ang hirap na nun, ha? Pero sa mga anak mo, kaya mong gawin yun. Pero kay Lord, kaya mo ba yung gawin? Hindi. Di ba? Ang hirap. Ito pang isa. Maging buhay na handog ka pa. Ang sabihin siguro ng iba, ay madali lang yan, buhay ka. Pero mga kapatid, kalakip nun, napakalaking responsibilidad. Kanina, nabanggit na, napahapyawan na, no? Kailangan babaguhin mo yung pananaw mo rito sa mundo. Hindi ka susunod sa patakaran dito. Maninindigan ka. No, para sa mga turo ng Panginoon. So, anong kasama niyan? Magiging weirdo ka, katawa-tawa ka, no? Iiwanan ka ng mga kaibigan mo, tatalikuran ka lahat niyan. Kasi hindi sila interesado eh. Pag si Lord na pinag-uusapan, biglang magkakakitong ka. Pandidirihan ka na. Ayaw ka nang makita. Pag may inuman diyan, hindi ka natatawagin. Ay hindi, le-lecturean lang tayo niyan eh. Bakit tatawagin mo pa yan? Ha? Yung mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, na dati pag mayroong gathering, naaalala ka agad. Ngayon, parang invite pa ba natin yun? Sesermonan lang tayo. Ano yan eh, mukha na yung Bible eh, mukha yung ano. Pero mga kapatid, tandaan po natin, no? Yung pagiging buhay na handog, napakahirap na calling yan. So, kailangan mga kapatid, seryoso tayo. Pag hinanap natin si Lord, pag gusto natin si Lord, kailangan willing tayo na tanggapin yung mga responsibilidad na kaakibat ng pagtanggap at pagsama sa ating Panginoon. Paano naman mga kapatid? Siyempre, alam na naman nating lahat, mahirap talaga eh. At saka tayo, lagi nga si tao lang, Lord. Hindi ko naman kaya yung ginawa ni Pedro na makukulong ako para sa iyo. Pero mga kapatid, ang maganda ron, sinabi na rin yan sa Bible, no? Itong panahon natin ngayon, hindi mo na kailangang itaya ang buhay mo para ikalat ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi na. Wala na ngayong persecution ng mga Kristiyano, no? Hindi na tayo hahantingin, hindi tayo bibigtihin, tayo papakain sa leon, wala nang ganun. Kaso lang mga kapatid, kung hindi man tayo haharap sa ganong klaseng persecution, ang problema naman ngayon mga kapatid, sobrang dami namang tukso. Sobrang dami naman ng plano ng demonyo na libangin ka. Kasi nga, kung ipe-persecute ka, mas ma-justify mo na totoo talaga ang Diyos. Kasi merong ayaw, ngayon wala. Ang gagawin niya, lilibangin ka. Bibigyan si Gerald $2.5 million. Sana all. Gerald, bumili ka yate, mag-enjoy ka. Ikaw naman, feeling mo, biniless ako ni Lord kasi ang sipag ko. Lagi ako nagsiserve kay Lord. Ito na yung reward sa akin ni Lord. Deserve ko to. No? Mag-enjoy ako. Nakalimutan mo na lahat ng natutunan mo. Na kailangan una, kaya ka binigyan yan, tutulong ka sa kapwa. Nakalimutan mo na, deserve mo. Ginalingan mo eh. Ginalingan mo eh. Yun yung tinuro ng mundo sa atin eh. Ang una, ang default, blessing, default, deserve ko to. Kasi, ginalingan ko. Nataliwas sa tinuturo ng ating Panginoon. Kasi nga, ang turo niya, di ba? Wala nang hihigit pang pagmamahal, kundi ang mag-alay ng buhay para sa iyong kaibigan. Ginawa na yun ni Jesus. So, kung kaibigan tayo ni Lord, yan, tayo rin, iaalay natin yung buhay natin sa ating mga kapatid. Hindi bilang bangkay. Kasi pagpatay ka na, tapos na eh.
kailangan mabuhay ka para maging blessing ka sa mga kapatid mo. Para maging mabunga kang tagasunod ni Kristo. Kasi kung ang gusto lang ni Lord ay palit buhay lang, yung inaalay na hayop, di ba? Madali niya yung gagawin. Pero paano maipapakita doon yung awa niya? Paano magkakaroon ng salvation? No? Kung hindi ipinakita ni Jesus na kailangan ganito ka muna, mabuhay ka muna, sundin mo muna yung plano ni Lord. At sa huli, ready kang ialay yung buhay. Ganun yung ginawa ni Jesus. Nag-serve muna siya, inialay niya yung buhay niya, at pagkatapos, glory, eternal. Diba? Walang makakatikim ng ganong glory kundi ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Kasi walang kayang gumawa nun kundi siya. So tayo, ang hinihingi lang sa atin, habang nandito tayo sa lupa, habang sinasagutan natin itong exam na to, ng buhay natin, no? Sundin natin yung cheat na iniwan niya. Ito yung cheat. Yan na. May cheat na eh. Andiyan na yung sagot. Ia-apply mo na lang. So kung ikaw ay meron kang sagot sa isang exam na hindi mo alam, andyan yung sagot at hindi mo ginamit yung sagot, eh may tawag sa'yo. Di ba? May tawag sa'yo. Ayun na yung sagot. Ayaw mo. Hindi gusto mo mali. Gusto mo bumagsak. Eh, ang problema mga kapatid, pag bumagsak tayo rito sa exam dito, bagsak din. Iba yung babagsakan natin. Iba yung babagsakan natin. Hindi na tayo makakaalis doon. So, yung pagiging buhay na handog, mga kapatid, kailangan seryosohin natin. Kailangan isa puso natin na hindi, we should not take it lightly. Na hindi porket gumagawa ka para kay Lord, na going with the flow ka lang, going through the motions ka lang, i-expect mo na ito na yun. Kasi gumagawa naman ako. Hindi kailangan. Buhay din yung puso mo. Alive din. Buhay na handog nga eh. Kung robot ang gusto ni Lord, sana robot na lang ginawa niya. Eh, ang gusto niya nga taong kayang magmahal. So, kailangan yung pag-aalay natin may kasamang buhay. May pagmamahal. No? Kagaya ka, sabi nila, nag-aapoy. Nakatatak sa buto. No? Buong pagkatao natin. So, sana mga kapatid, every time na maaalala natin na yung calling ng ating Panginoon na maging handog tayo, kaaya-aya, maging banal, eh, we take it word for word. Na yun talaga yung ibig sabihin nun. Kailangan strive natin na maging banal. Hindi maging pwede na yan. Hindi maging, sila nga, ganun ang ginagawa. Hindi nga tayo gagaya eh. Kailangan maging alien tayo rito. Amen. Yun. Amen. Okay mga kapatid, ngayon naman, pakinggan naman natin yung application ni Brother Jeff. So, alam niyo mga brothers, kagabi, nag-LBS kami. Bible study kami. And then, merong hugot na sasagutin kami. Di ba? Usually, ganun ginagawa din natin. Ano? Ang tanong, sabi, paano ka naging tapat sa ating Panginoon? Halos kami parang nagulantang sa tanong na yun. Alam mo yung madali yung tanong, pero parang hirap sagutin. Oo. Naging tapat ba talaga ako sa ating Panginoon? Lalo na sa paglilingkod sa Kanya. Oo. Oh. Hirap na ng tanong. Oo, kasi... Ba't kasi yun ang pinili nyo? Oo, ewan ko pa kay Bonil eh. Dapat kasi Bonil ko yung kasalanan eh. Oo. Ayun nga, pero ang galing lang kasi kung talaga yun ang mensahe sa amin, sa atin ng ating Panginoon, eh siguro talagang para sa amin talaga yung tanong na yun. Siguro para sa atin na din na naging tapat ba talaga tayo sa ating Panginoon? Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon, followers tayo ng ating Panginoon, nag-household tayo, nag-worship sa ating Panginoon. Pero yung ating pagsiserve ba sa ating Panginoon, eh bukal ba sa puso mo o sa puso ko? No, kasi baka uma-attend lang ako sa gantong household, sa gantong gatherings dahil kaibigan ko to, best friend ko to, o di kaya masarap ang Nahihiya. Nahihiya kasi ang kulit-kulit kasi itong leader na to kasi papipilitan lang. So, sobrang bigat ang tanong na yun. Kaya, paano ko siya ma-apply regarding sa mga pinag-usapan natin? Siguro, maging tapat at tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Tulad nga kanina na sabi ko, nakita kong aspeto doon sa mabuting balita, yung discipleship. No? Kung tunay talaga tayong disipulo ng ating Panginoon,
handa nating iwan sa Kanya at buong puso natin gagawin yung pagsisilbi sa ating Panginoon. No? Kasi, totoo lang, simple lang naman ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Na maliban sa pagsisilbi sa Kanya, yung pagsisilbi sa kapwa. No? Kasi, isa yan sa mga kautusan ng ating Panginoon na paglingkuran mo ang iyong kapwa ng buo mo din puso, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Di ba? Kaya, kung ano yung meron at hanggang kaya mo ibigay sa kapwa, ibigay din natin. No? Alam mo yung masarap sa paramdam yung nagbibigay ka na, alam mo yung miski wala na matira sa'yo, miski wala ka na. Pengi naman, bro. Yun nga bro. Isa yung nga mong hingi. May share ko kasi kahapon. Yung pinsan ko kasi na galing probinsya, na taga La Union. Hindi naman, sa La Union kasi pumunta dito sa Cavite para magtrabaho. Ngayon, magsisimula na siya ng trabaho niya sa Lunes. So ngayon, bilang contractual pa lang siya, kailangan niya ng masusuot na polo, tapos slacks, ganyan. Binilhan ko, pinsan ko na yun. Miski, alam mo yung medyo tight na yung budget din namin, medyo sabihin natin wala na. Pero, alam mo yung pakiramdam na natutuwa yung binigyan mo. Dahil, kasi syempre probinsyano, di ba? Alam mo yung mga kanilang tindahan nandun, yung mga palengke, tiyangge. Tapos yung, alam mo yung pinaranos mo sa kanya na bilhan siya dun sa may kilalang mall, tapos gantong brand, natutuwa siya na bihira daw siya makatanggap ng gano'n na gano'n ng presyo. Ako naman, una, dinala ko siya sa mga 50% off. Kaso, ang mga size, 2XL, ang lalaki, sabi ko, walang fit sa kanya. Sabi ko, napatingin siya dun sa hindi sale. Inayaan ko na. Well, ang pinupoint ko, yung pagbibigay na bukal talaga sa kalooban, na talaga handa mo i-share kahit wala ka nang matira sa iyo. Bigla kong naalala yung kwento ni Greg. Great story. Yung kwento kasi ni Greg, si Greg, ang title ng kanyang kwento pala, si Greg at ang kanyang sapatos. Okay. Ito si Greg, mahilig sa sapatos eh. Oo, parang si Gerald. Mahilig sa sapatos. Alam mo yung mga sapatos na Mike. Tapos yung logo niya X. Yung mahilig siya sa Over Armor. Mikey. Yun. Mahilig siya sa mga Mikey na yung logo ay X. May nakita itong si Greg sa isang kilalang mall na napakagandang sapatos. Gustong-gusto bilhin ni Greg. Oo. Dahil sa naisip niya yung kanyang kapatid. Kapatid niya si Makmak. Na ang sapatos kasi ng kanyang kapatid na si Makmak sira na din. So ngayon, ang ginawa ni Greg, nag-isip-isip muna, bibilin ko ba itong mamahaling sapatos na Mike na may logo ng X, o yung bibilhan ko na lang yung kapatid kong si Makmak ng sapatos at para maranasan niya din yung may bagong sapatos. Kaya naalala ni Greg yung sinabi ni Jesus sa gospel, diba sabi ni Lord, ang maghahangad ng maligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at kapwa ay magkakamit ito. Naalala ni Greg yun. Kaya alam mo ginawa ni Greg? Hindi niya binili. Hindi. Binili ni Greg ng bagong sapatos ang kanyang kapatid na si Makmak. Binilhan ng bago na alam ni Greg na kahit wala na siyang magamit, kahit kaya niyang bumili nito panibago, ibinigay niya pa din yung para sa kapatid niya si Makmak. Kaya sa kwento nga natin ngayon, sa ating pinag-usapan ngayon na handa ka bang magsakripisyo na ibigay ang lahat para sa kapwa at sa ating Panginoon? Na imbis na intindihin mo yung pangsarili mo, ibibigay mo na lang ang lahat sa kapwa at sa ating Panginoon. Amen. Kaya ang ganda ng ating mga basahin ngayon patungkol sa mensahe ng ating Panginoon, pagsisilbi sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya. Kaya ngayon sa darating na linggo, mga kapatid, intindihin natin kung ano ba talaga yung misa, kung ano ba talaga yung mensahe ng ating Panginoon ngayong darating na linggo. Amen. Okay, so Bro Jom, sa amin na share na namin yung application. Para sa iyo bro, paano mo naman siya ma-apply? Siguro after natin mabasa yung ano natin ngayon, Readings. yung mga readings,
siguro parang marirealize natin yung buhay natin sa mundo nakakapagod eh. Nakaka-stress. Kasi parang minsan babalikan mo yung buhay mo, parang bakit ka nag-aral? Bakit ka ba nag-aral? Para makapagtrabaho. Oo. Bakit kailangan mo Sa future. magtrabaho? Para makakain. Di ba? Bakit kailangan mo kumain? Para lumakas. Bakit kailangan mo Para mabuhay. lumakas? Para makapagtrabaho. Di ba? Bakit kailangan mo makapagtrabaho? Para makabili ng pagkain, lumakas, makapagtrabaho. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang eh. Wala namang masama. Di ba? Yun naman ay kaparaanan din ng Diyos para tayo mabuhay. Yung trabaho ay binigay sa atin ng Diyos para mabuhay. Ang problema minsan yung tao nagiging busy na doon sa paghahangad ng mga material na bagay. Di ba? At sa paghahangad ng mga tao, tayo, sadya naman nakakalimutan na natin ang Diyos. Amen. Di ba? Pero mapalad tayo na eto, nandito ngayon, na despite na may mga trabaho, may mga personal na obligasyon, tinawag ng Diyos, sabi nga natin, minsan may mga pagkukulang pa rin sa service. Pero, kumaga mapapaisip ka eh, Lord, bakit ako? Di ba? Parang God may choose somebody else aside from us. Pero bakit kami? So, minsan, mapapaisip ka na, Lord, ako ba ay karapat-dapat na paglingkuran ka? Kasi, sa totoo lang, may mga problema kaming dinaranas na parang minsan, questionin namin kayo, nasan kayo? Di ba parang si Jeremiah, kinwestiyon niya, nasan ka ba Lord? Kasi yung mensahe mo, sinabi ko sa kanila, pero ito ang nangyari sa akin. Minsan, questionin natin, bakit tahimik na si Lord? Kumbaga, mag-isa na lang ba akong pumapasa ng krus ko, yung mga problema ko? Kaya lang, pag ikaw na yung tinawag ni Lord, na maglingkod kahit anong mangyari. Kahit ba may trabaho ka eh. Kumbaga parang kailangan mo pa rin dalhin yung mission eh. Di ba? Sabi nga nila parang whatever you do, Whatever it takes. yes, wherever you go, di ba? Yes, Lord. See your mission through eh. Kumbaga kahit anong gawin mo, pwede mo naman siyang applyan ng service para kay Lord. Kaya lang minsan mapapaisip ka, Lord, kasi hindi pa ako karapat-dapat ni hindi ko nga alam yung basahin yung Bible. Mukhang marami pa akong dapat matutunan. Pero minsan, dahil nga sa Bible, baka nabasa mo na parang yun nga kay Tongin, pinagaling ni Jesus. Sabi nga ni Jesus, tahimik ka lang. Huwag mo lang, di ba? Ang ginawa ng kay Tongin, tumakbo. Nagsusumigaw. Gumaling na ako. Siguro parang iparaan din yun para ipahayag yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? Hindi alam nung ketongin yung scripture, di ba? Pero dahil dun sa siya ang naging witness ng kapangyarihan ng Diyos, kumbaga naipahayag niya kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So hindi natin kailangan maging prepare talaga sa kung ano man yung dapat na gawin. Hindi natin kailangang alamin ano yung Bible. Diba? Parang ipakita lang natin sa ibang tao na naging mabuti ang Diyos sa buhay ko. Diba? Sasabihin ko sa inyo kung gaano naging mabuti ang Diyos sa buhay ko. Yes. Siguro kahit sa katrabaho, diba? Kahit saan ka magpunta, parang ang mission natin, focus tayo sa kung ano yung gusto ipagawa sa atin ng Diyos. Amen. Kaya lang, minsan nga, ano yun, parang, ng kalooban mo, ang dami ko pa rin problem. Hindi ko kayang gawin. Di ba? Kaya minsan, naisip ko, napanood nyo na ba yung bagong Spider-Man? Brand new day. Oo, pagkatapos ng trabaho. Kasi, di ba si Spider-Man, parang, ay, spoiler. Naku, baka, Okay lang, baka yung mga nanonood. Pero, sige, ikikwento ko pa rin. Kasi si Spider-Man dun, dumadaan siya sa mga pagsubok. Yung pag-ibig, problema niya. Tapos may problema din siyang sa sarili niya na parang, may something sa katawan niya na parang, nag-evolve. gustong lumabas. Pero dahil, kailangang iligtas ni Spider-Man ang mundo,
tuloy pa rin kahit hindi pa niya nare-resolvehan yung problemang yun. Pagod na siya. During the process, during the battle, Mm. bigla niyang nakontrol yung emotion niya, nakontrol niya yung katawan niya. Lumakas siya. Yung sapot niya na. Oo, di ba? Lumakas siya. So, siguro parang magandang ihambing sa atin na, Lord, kahit kami ay may problema, kahit kami nabibigatan, tutuloy kami Amen. sa service namin sa iyo. Amen. Di ba? At who knows, habang sa pagbibigay natin ng serbisyo sa Kanya, sa pag-worship sa Kanya, na-resolbahan yung problema tulad ni Spider-Man. Di ba? Biglang lumakas. Wala na, Lord. Talagang go na to. Oo. Kasi yun nga kami may problema eh. Ginawa na, kumbaga, pinipilit namin na i-share ka sa iba. Amen. Pinipilit namin na mamuhay ng naayon sa kagustuhan mo. Ito pa kaya na wala na kaming problema. Pinalakas. Di ba? Although alam naman natin na hindi naman nawawala sa buhay. Mm. Pero from the moment na may mga problemang nare-resolve, di ba parang lalo tayong lumalakas na Lord. Oo. Sorry. Kasi kala ko po, tahimik ka lang. Kala ko po, iniwan mo kami. Pero yun pala, meron ka palang sinet na time, na kaparaanan para kami, para maresolbahan namin yung problema namin. So, ganun ka galing yung Diyos. Amen. Di ba? Parang magtitiwala lang tayo, i-admit natin that God is in control. Amen. Di ba? Control niya lahat. Maging Yes. ang hangin, di ba? Maging ang malaking isda. Di ba? Yes. Kay Jonah. Mm. Control niya lahat. So ano pa yung dapat nating ipangamba? Yes. Kaya nga doon naman sa sulat ni San Pablo, do not conform with the world. Oo. Di ba? Parang wag kang makiayon sa mundo. Mm. Siguro maganda siyang maging inspirasyon sa atin na parang yes Lord, alam niyo naman na gusto rin naman talaga namin na magkaroon kami ng resources. Mm. Alam niyo po kung ano yung gusto naming ibili sa aming mga anak, sa aming asawa, sa aming pamilya. Pero kayo nang bahala, Lord. Amen. Di ba? Parang tuloy kami kung ano yung sa gusto niyong ipagawa. They will be done. Di ba? Kung hindi naman nararapat sa amin yung mga pangarap namin, alisin nyo na lang yung Lord. Basta focus lang kami sa inyo. Oh, praise God. Di ba? So yun. Amen. Amen. Tindi nun. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you. Thank you. Yes, Thank you, bro. Yes. Gusto ko sanang kunin yung pagkakataon na to, syempre para pasalamatan yung aming kapatid na si Jomar. Praise God. Alam namin, sobrang busy siya ngayon, lalo na may Senate hearing ngayon. Talagang naiagaw niya pa yung schedule niya, no, para mag-guest dito. So again, Brother Jones, maraming salamat. Salamat din. Sino ka ba doon? Ano ka nag-iisip eh? At syempre mga kapatid, maraming salamat din sa pagsama niyo sa amin sa another episode dito ng Usapang Tinapay. Yan. At muli, kung magustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe po. At nang sa ganun, matulungan niyo kaming ikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Yes, oo. Papasalamat nga kami kay Brother Jomar. So, sa simpleng simple, may bibigay yung Usapang Tinapay sa iyo. Thank you. Yeah. Limited edition yan, bro. Buksan ko na, baka Buksan mo. may tig-isang libo sa loob. Pwede naman. Actually, bro, yung loob niyan gawa sa diamond. Yeah. Thank you, Tito. Para sa next guesting, may kape na rin siyang katulad dati dito. May himog na. Oo. So, ayun nga mga kapatid, meron po diyang comment section. So, kung ano po yung mensahe na gusto niyo sabihin or yung naparating sa inyo ng ating Panginoon, i-leave niyo po dyan sa comment section na yan. Kung may mga greetings kayo, pabate, birthday, anniversary, i-leave niyo po dyan, isa-shoutout po namin. Amen. Ayan, so yung Usapang Tinapay ay meron din pong Usapang Tinapay merchandise. Yung katulad po nito, yung red mug, may t-shirt, ayan, naka-flash sa screen. Ayan, so kung may mga nagustuhan po kayong mga items, merchandise, ay pwede nyo po kami i-PM dyan po sa YouTube. At meron din po kami Usapang Tinapay Podcast sa FB page po. Pwede po kayo mag-PM po dyan kung ano yung mga nagustuhan yung mga items po dyan. Pa-like, share, and subscribe na lang din po yung FB page po natin. Amen. Hey, Brother Jones, baka may gusto kong sabihin. Ayun, so maraming salamat sa pag-guest sa akin dito. Praise God. Amen. Sa wakas nakita ko na ng personal yung mga idol ko. Parang Tito Bitin. So maganda tong activity natin na to. Kasi kahit kulang tayo sa kaalaman, di ba? Pinipilit natin
ipaliwanag yung mga salita ng Diyos para din sa makarating sa iba. Amen. Patuloy lang Amen. tayong magbasa ng Biblia kasi yan ang kaparaanan ng Diyos para tayo kausapin. Yes. Diba? So yun, salamat ulit. Sa asawa ko, Yan oh. yun, nasa likuran. Ayun, sana proud ka. Saka Number sa one mga fan, anak ko number one na nasa fan. bahay. Ayun. Yan. Hello. So, ingat kayo palagi. Sa mga brothers and sisters natin, tuloy lang tayo. Amen. Amen. Magsusuko. Pwedeng tumigil, pero magsusuko. Amen. Okay, so yun, ang ganda. Ang ganda ng mga Amen. learnings natin ngayong episode na to. No? Sabi nga ni Brother Jomar, huwag tayong titigil. Ano man yung mangyari, ano mang challenge ang dumating, tuloy tayo sa sisilbi sa ating Amen. Panginoon. Amen. Huwag tayong magpapadala sa kung ano man yung pinapakita ng ating mundo. At syempre, gaya nga ng sabi ni Brother Gerald kanina, yung mga binubulong ng diablo sa Oo. atin, huwag nating pakinggan at focus tayo sa ating Yes. Panginoon. Amen. So, syempre next week, panibagong learnings, panibagong episode na alam natin may ituturo muli ang ating Panginoon. So, Amen. kita-kita po ulit tayo at Brother Jones, sana ma-invite ko rin namin sa Oo, mga bukas ulit. Bukas ulit. Pwede. Okay, alas 2 ulit. Okay, so T-shirt naman sa susunod. Ayan, Ibang tama. kulay. Kukumpletuhin. Pwede. Ay, makulay. Drink ka natin po. kutsara, meron na rin kami. Magkakaroon kami kutsara. Chopstick. Okay. Okay, so at syempre, lagi nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!